Mas tumitindi po ang panawagan ng mga manggagawa. Recto resign ang sigaw ng mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga taga Batangas na mismo kababayan ni Ralph Recto. Yan po yung ating pag-uusapan at kung bago lang kayo dito, palike naman ng bidyong ito. Mga kababayan, isa po sa naging sigaw ni Congressman Leviste nung naganap noong May 1, ang rally po ng mga manggagawa ay ibaba ang VAT, tanggalin itong excise tax, at syempre, mag-resign na rin si Recto. At marami po yung pumapor dyan sa ating mga kababayan. Marami po yung mga nag-heart, nag-like sa social media dahil sa totoo lang, itong si Recto, walang pakinabang naman. Inuubos, sinisip-sip lang ang kaba ng bayan at ngayon, tila ba umaacting na presidente ngayon, kung totoo man ha, ang lumalabas, mismo si Amy Marcos ang nagsasabi, nalabas-pasok pa rin sa ospital itong si Bongbong. Kaya ang nasusunod, di umano ay itong si Recto. At kita nyo naman kung paano nila ginagago. Ultimo po, yung kanilang mga kababayan sa Batangas ay hindi nila binigyan ng tulong pinansyal, bigas, yung bigas nag isang sako. Yung pinansyal sa isang barangay is 200,000. Pero 84 na barangay, dahil hindi po sumuporta kay Vilma Santos, abay pinolitika. Hindi po binigyan ng tulong nitong si Mr. Batman. Kaya muli, ang panawagan ni Congressman Leviste, ito, pakinggan natin. Hindi lang dapat ang value-added tax ang dapat pababain. Baka pati si Secretary Ralph Recto ang dapat pababain kahit ilan ang mga miyembro ng Kongreso na sumusuporta sa pagtaas ng sahod at sa pagbaba ng value-added tax. Hindi pa ito inaaprubahan dahil sa pagharang ng iilang mga miyembro ng kabinete. Kaya kung meron tayong panawagan, baka hindi lang dapat itaas ang sahod at ibaba ang buwis. Kung hindi din dapat siguro magbitiw na sa pwesto ang mga miyembro ng kabinete na umaharang sa mga panukalang ito. Grabe po mga kababayan po natin. No? Nakakabilib yung tapang dedikasyon ng batang congressman na si Congressman Leviste na talagang mabigyan ng proteksyon at pagpapahalaga yung mga manggagawa. At itong panawagan na mag-resign si Recto, mag-resign itong mga cabinet secretary na humaharang tanggalin yung excise tax, yung VAT sa produkto langis. Tama lang na mag-resign sila. Mantakin nyo ha, gagastos sila ng bilyon-bilyon para sa ASEAN Summit. Alam naman nila, pucha, na nasa crisis tayo. Uunahin pa nila yan. Hindi lang po yan. Gumagastos sila ng bilyon-bilyon sa impeachment ni Vice President Sara, samantala gutom pa rin ang mga Pilipino. Sila paldo. Mantakin nyo ha. Sa 53 na congressman, may lumalabas na balita na di umano binayaran sila ng 1.3 trillion. 1.3 trillion. Grabe. Divide mo yan sa 53. Paldo. Tapos excise tax, hindi nila matanggal. VAT, hindi nila matanggal. So tama lang na mag-resign sila. Sama na si Bongbong. Sahod, itaas! Buwis, ibaba! Recto, resign! Maraming salamat at mabuhay ang mga manggagawa. Mabuhay sa mga Batanggenyo! Ganito ngayong araw ang mga Batanggenyo sa Maynila upang iparating sa buong Kamaynilaan na hindi lang sila ang gusto na matanggal sa pwesto si Executive Secretary Ralph Recto. Baka akala nila sa Maynila, gusto natin siya sa Batangas. Ba't alisin? Recto tanggalin! Grabe, mga kababayan natin, mantakin nyo ha. Kababayan mismo yan ni Mr. Vatman, yung hindi siya katanggap-tanggap. Taga Batangas mismo yan, di ba? Dapat kung kababayan mo, suportahan mo. Iba po yung mga nasa Davao.
kung gaano kasuportado ang mga Duterte, kung gaano kamahal yung mga Duterte. Ito si Mr. Fatman, mantakin mo ha, taga Davao na mismo yung ayaw sa kanya. So dapat mahiya na po sila. Yung kanyang asawa, kapal ng mukha din ni Vilma Santos, di ba? Sabihin niya na wag daw maging parte ng problema, dapat maging parte ng solusyon. Isira ka ngayon yung parte ng problema na walang ginagawang solusyon sa krisis na nangyayari po sa ating bansa. Tapos sabihin nila dapat maging parte ng solusyon. Ipaparang solusyon. Ang solusyon, mag-resign yung asawa niya. Ang solusyon, tanggalin yung excise tax, tanggalin yung VAT sa produktong langis na patuloy na hinaharang ng kanyang asawa. Kaya saludo po ako, hindi man kayo nakatanggap ng tulong pinansyal at bigas itong 84 na barangay, at least nandiyan po si Congressman Leviste na hindi sila pinapabayaan. Suportado sila ng kanilang congressman. At salamat sa kanilang paninindigan na talagang pumunta pa sila dito sa Manila para tumulong sa panawagan ng mga manggagawa na tanggalin yung excise tax, tanggalin yung VAT o ibaba at itaas yung sahod ng mga manggagawa na patuloy po na hindi po pinapakinggan ng gobyerno ni Bongbong at syempre may bulong din na wag itaas, wag tanggalin yung kanyang executive secretary, which is si Mr. Fatman Ralph Recto, walang kasing kapal ng pagmumukha. Ang galing talaga sa totoo lang. At sana pwersa na rin si Elisan Fernando, tayo rin. At sinamahan din natin yung hakbang ng maisog, kanon din po yung panawagan. Pero pagdating natin doon sa Malacanang, isinara din po nila, sarado. Grabe yung bonfire. So krisis, kulang sa budget, pero may budget po sila para maglagay ng container van, may budget po sila na maglagay ng mga alambre sa kalsada para lang hindi makalapit sa harap ng Menjola. So, kita nyo, yung problema sila po actually. At napakaraming problema na ng ating bansa. Pero mas priority pa rin nila yung kanilang luho. Mas priority pa rin nila yung kanilang political interest. Ito nga yung impeachment pa rin ni Vice President Sara. At bukas, magbibilangan na sila, magka-count na sila ng mga boboto, at sigurado yung boboto niyan, papaldo na naman yan. Paldo na naman yan, sigurado. Nakaraan, di umano, nagkaroon ng 150 million worth of ayuda. So, pag 150 million worth of ayuda, napakalaking pera yan. Dahil alam naman natin, yung ayuda ay pera. Diba? Kasi pinipira nila yung mga ayuda, lalo na yung AKAP, AX, cash assistant yan. Yung medical, okay yan. Diba? Pati yung tupad, pinipira din po nila. Kasi itong nakaupo sa gobyerno ngayon, ang iniisip na lang kung paano po sila magkapera. So hopefully, yung mga kongresista ng iba't ibang distrito, magising po sila. At wag puro pera. Pakinggan naman nila yung sigaw ng taong bayan. Kaya muli, ang panawagan natin, protect the future president natin. Protect the next president, Vice President Sara. Protektahan ang mga kongresista na lumalaban sa korupsyon at sumusulong sa interes ng sambayan ng Pilipino. And Congressman Leviste, mabuhay po kayo, sir. Saludo po ako sa inyo.